ngayon, every year, walang resibo. Sa Congress! Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Ipirma lang ang isang senador, isang congressman, na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa. Kaya hindi totoo na nawala ang vote natin. Hindi siya totoong nawala. Natipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So, ninanakaw to every year. No? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat, patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! 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 Kaya nga, nung binapagutan nila si Inday Sara sa confidential na, ako naman! Sabihin mo kay Inday, paano mo ginastos yung confidential? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, ay nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastos Wala nang time. Ng Office of the President, ang pera, Wala nang time. Yes. Babalik na sa Treasury. Sa gobyerno po, kailangan ang gastos na ibigay sa'yo ay kailangan mo gastusin bago matapos ang taon. Yes! Yan ang hindi nila sinasabi sa taong bayan. Dahil gusto nilang lokohin ng taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kanila. Yes! Yes! Magnanakaw! The National Development at Leyte University finished that. Magna cum laude! Master's degree in International Relations. She is also a Bachelor of Arts in Business Administration and Human Resources Management and Open University at Hong Kong. Let's welcome our Miss Rogando Sasot! Woo! Go Sas! Go Sas! Sasi! 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 Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Sas Rogando Sasot. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin. Yung mga nakahindi mo pera yan, sir. Kung hindi nyo po alam na hindi mo pera campaign ko, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko hindi nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po yan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Atty. Glenn Chong at Atty. Harry Roque, naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least pinakamababa na 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, bawat isang taon meron silang at least 20 million pesos. Hindi mo pera yan! Yeah, sigaw nyo ba? Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! So imagine nyo po, ilan ang senador? Pera namin na. 24 times 50 million. Magaling si Tingking Pinoy dyan sa mat. 50 million times 24. 1.2 billion
every year, sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag pa kayo dyan? Hindi! Ako nga marami sa akin mga taga-OFW sa Hong Kong na nag-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, kung pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Cinco! Actually, may resibo. Saan kayo nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Sa Congress! Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa. Kaya hindi totoo na nawala ang vote natin. Hindi siya totoong nawala. Natipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So, ninanakaw to every year. No? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat, patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! 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 Pera namin yan! Salamat Nani. Hindi ko to mga tarungan. Kasi alam natin, halimbawa, yung mga domestic helper, may mga nagpupugpog, hindi naman Tama. nagpupugpog. Hindi ba? Ito yung mga domestic helper. Minsan dahil walang narisito. Pero ito, mga congressman at mga senador, hindi nila kailangan magkaroon ng risiko. Ang pagkakinig ito, ang ulit-ulit, dahil walang umaalma. Okay? At ngayong taon, magka-Joey yung ngayong taon, ang budget ng House of Representatives, ng Tambaluslos House, yes, ang budget nila sa advertising at media kuning-kuning Kwek-kwek. ay 500 million. Wala niyang resibo. Alam niyo kung magkano yung last before? Well, around 25 million lang yan before ang media budget. Wow! Ngayon, 500 million. Wow! Kaya, resibo. Kaya kailangan ko ng resibo. Kaya masabi ko, hindi ito laban ng mga Duterte. Hindi ito laban ng kahit sinong politiko. Laban ito ng bawat isang Pilipino dahil taon-taon tayong ginagago na ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Tapos wala silang resibo, makatarungan ba yan? Ito lang ha, ano ang average lifespan sa Pilipinas? 75 years old. So kung maswerte tayo, aabot tayo ng 75 years old bawat isa sa atin. No? Ilang taon na kayo ngayon? Sabihin natin 40 na or 50. So sabihin natin 40. In 35 years, matetegi na tayo. Huwag naman ganun. Pagprangkahan lang tayo. Pero, Natanda ba ako? mga senador at congressman, hindi matitigil yan. Hanggang hindi natin pinapahiwatig sa kanila na tapusin na yung ganyang polisiya. Dahil ang Pilipinas lang ang may ganyang polisiya, ang Kongreso na walang resibo ang kanilang budget. Kaya nga, nung binapagutan nila si Inday Sara sa confidential, ako naman!
sabihin mo kay Inday, paano mo ginastos yung confidential? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, ay nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw Nailipat sa iba. 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastos Wala nang Ibigay time. ng Office of the President ang pera Wala nang December time. 19. Yes. Babalik na sa treasury. Sa gobyerno po, kailangan ang Gastusin. budget na binigay sa'yo ay kailangan mo Gastusin. gastusin bago matapos Ang taon. Yes. Yan ang hindi nila sinasabi sa taong Babalik bayan. na sa Dahil treasury yung gusto pera. nilang lokohin ng taong bayan dahil sila talaga ang nanakaw sa kamay. Yes! Magnanakaw! Magnanakaw! At ang dalawa pong media ang naglakas loob na questionin ang budget. Nung simulan po natin i-expose ang hindi mo pera yan. SMNI? Yes. Yes! Yes, Samurai! Doktora! Doktora! Anong ginawa? Bitaw maluslos. Ginurgon! Ginurgon! Nagtanong lang kung totoo ang kanilang travel expenses ay umabot ng 1.8 billion. Mali naman kasi si Lorraine sa kasikain. Mali naman pala. Hindi siya 1.8 billion, kundi 2.2 2.2 billion. Fake! Doktora! Fake pala yun eh. Sinulog sila. Ikalawang media na malakas ang loob, si Edling Gao. Nung in-interview niya ako, sabi niya, maraming salamat at binring up mo ulit yan. Pero ngayon, asa na si Edling Gao? Nanahimik na. Natapahan na rin ang pera. Natapahalan! Sabi niya sa akin noon ay maraming salamat at binring up mo uli yan dahil matagal na ang problema yan. At tinanong pa niya kung ano sa tingin mo magiging solusyon. Sabi ko sa kanya, hindi ba dapat kayo ang mag-using nito dahil kayo ang mainstream media? Hindi ba? Pero ngayon, tahimik kayo dahil nakikinabang pa kayo sa 500 million media fund ng House of Representatives. Nakusala. Kasi napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Ang gasto, pag ginastos mo ang hindi mo pera, kailangan mo may resibo! Diba? Anong Pilipinas ang ipapamana natin sa mga Pilipinas na meron tayong kongreso na taon-taon may bilyon-bilyon na ginagastos na walang resibo? Isa itong malaking katarantaduhan dahil tayo lang sa buong mundo ang may kongreso na ganito. Tayo lang. Alam niyo po ba sa US Congress? Sa US Congress, Yes. every quarter, meron silang Report. pinapublish. Yes. Meron silang pinapublish na accounting up to the last centavo. Kahit 50 cents, makikita mo kung saan ginastos. US Congress yun. US Congress. Tapos mayroon ibang bansa na pag may ginastos ka over a particular amount, hindi ka na pwede mag-reimburse. Pero ito, one to sawa sila. One to sawa ito. Apaw ang pera. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Kaya nga, kahit mawala ito si Marcos, hello, sipa, or alam mo, Masipa! Sipain! 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 kailangan ipagpatuloy ang laban na to. Kahit Duterte pa nakaupo, dahil hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng bawat isang Pilipino. At ito ang nagustuhan ko kay Digong. Yung foreign Sinabi policy. niya sa akin sa programa ng SMNI, nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, Sans, murahin mo ko.
kahit mga anak ko kung nagkamali kami, tama lang naman. Si Digong lang ang politiko nagsabi sa akin na murahin siya at murahin ang mga anak niya kung nagkakamali sila. Dahil totoo naman, nakita niyo ba kami nung panahon ni Digong? Hindi ba yung mga cabinet secretaries inuunin namin, oy, ayusin yung trabaho niyo dyan, ayusin yung ganyan. Hindi ba? Ngayon, nasa na yung DH ng mga DH? Busog na sa pera! Busog! Busog na sa pera! Siya yung motor ng cinnamon bread para pakasampin na niya. Di ba nakita niyo siya nakita niyo mga vlogger na lahat, mga cabinet secretaries. Yung panahon na yun, Balang lang. Siyempre, mga Pilipino, no? Lalapit sila sa mga vloggers dahil na feeling nila yung nagbibigay sila ng maano ba, mapublish pa yung concern, di ba? Totoo yan. May mga lumalapit sa amin ng whatever, para i-refer sa tamang mga tao. Kasi may tanong silent pa ang Duterte administration. Lalo na sa CCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may pinadala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na nun. Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw. Yung DH sa mga DH. Busog na sa pera! Busog sa pera! Busog sa pera! Busog sa pera! Asala to po yan! Kaya nga ito si Pangulong Duterte, nung pumasok siya ng politika, isa ang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno. Yung unicorn! Hipo na! Hipo! Nung natapos ang kanyang Hipo! termino, Laki na eh. yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang, nararamdaman niyo ba na trabahante siya ng gobyerno? Hindi! Ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pag-aari nila ang Pilipinas. Correct! Hindi ba wala silang pakiramdam? At binudol tayo. Yun naman talaga totoo. Binudol tayo. Tama. Tama ka nga rin. Pupunta na kayo ngayon kasi sinasabi ni Naya. Kasi alam niyo po ba ang pillars ng Philippine foreign policy? Ang isa sa mga pillars ng Philippine foreign policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. Correct! So, isa kayong malaking pillar ng foreign policy. Ano ibig sabihin niya? Dapat ang foreign policy ng Pilipinas kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipino. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may territorial integrity doon, economic security, at ikatlo, yung welfare and interest ng OFWs. Bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all element ng foreign policy? Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFW. Correct! Hindi ka po pwedeng magkaroon ng kalawan. Tapos ang mga Pilipino, ang mga citizens mo ay nasa iba't ibang bansa. Correct! Para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay iiwan ninyo sa kapitbahay ninyo sa araw-araw, tapos aawayin yung kapitbahay ninyo, hindi ka babangag. Nagagawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ba? Tama! Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa at yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas, na ginagawa nila ay nag-promote ng racism, ang
inares, baka na yung mga Pilipino, anong gagawin nila? Nga, dahil hindi na nila ito iniisip. Paano ba nila maiisip kung paano nila a-actionan ang mangyayari? Giging lunch and meet kami. Kaya mga kababayan, tayo ano na papunta na tayo sa afternoon. Ang tinatarget nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nagso-social media, nag-TikTok, kausapin ninyo yung anak ninyo. Dahil, malamang hindi, baka hindi tayo makaranas ng course ng ating bansa. Kundi susunod na generation, yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, na huwag makinig sa bangang. Mas makinig sa bangang. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso nyo na rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Next na si Sir. Tratuhin ninyo ang bansa bilang isa ninyo. Kasi alas 4 na. Bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo ng inyong anak ay mapariwara. At ayaw ninyo ng inyong anak ay mapabarkata sa maling tao. Ayaw ninyo ng inyong anak ay pinupuyot upang makipag-away. Ang gusto ninyo ay inyong anak ay makitang disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking responsable, disiplinado, at may patutunguhang bansa? Sa kalagayan niya ngayon, wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Chocolate ka kanina. Sino ngayon ang inaaway ni BBM ng malalaking tao? Wala. Kung yung panahon ni Duterte halos araw-araw ay may umumura siya. Duterte! 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 Kung noon halos araw-araw ay may umumura siya, oligarko, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan, at kung ano-ano pa. Ngayon naman, sobrang tahimik ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Kasi siya naluloko. Pero, dahil kasi siya nagmumura, ang mga manluloko sa Pilipino ngayon, mga kabarkada niya. At pamilya niya. Hindi ba, nanalig tayo ng continuity, kaya natin sinukwatahan si Bongo. Yan ang totoo. Hindi ba, kailangan siya sinukwatahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pagparti sa Malacanang. Tama yan, napulot na yan. Masakit mabudol, no? Masakit ang mabudol. Kaya nga, hindi na tayo dapat magpapabudol muli. No? Kailangan, makita natin ang totoong sinsilidad. At makita natin na may ginawa talaga sila sa bayan. Kaya nga si Duterte, isiniswata ng ganyan, dahil malaking ginawa niya sa Davao. Yes! Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Yes! Proud Davao! Si Ma'am. Pero yan ang ako, ilang pagtatapos ko, sana po ay kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang kalagayan ng bayan. Kung hindi mangyari ang sinasabing gera ni Atty. Dick sa ating panahon ngayon, mangyayari ito sa panahon ngayon. Or sa generation. Mangyayari sa Ukraine. Kaya kausapin ang anak ninyo, no? Kausapin niyo sila ng mga sinisilan at mapunta dito para malaman nila na sila ay binubuyo papunta ng isang bangin dahil malaki ang pera sa pera. At hindi, kung ninanakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon, paano pa yung pera na ibigay ng ibang bansa pa kasi yan ang kanilang toong gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pagmamahal ninyo sa bawat isa ng anak. Ayaw ninyo mapariwala ng inyong anak. Ayaw ninyo ang inyong anak ay malagay sa
binubulok. Ayaw ninyo ng anak ninyo ay binubulok sa isang maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayakong ang buhay. Yan dapat ang sa puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang pinakang kanilang pinupupitan bawat araw. Maraming salamat.